Sa nakaraang video ay natapos tayo kung saan ay nag-uumpisa ng gumawa ng kapalpakan ang binatang si Woon Chan dahil sa problema nito sa babaeng si Sugyo. Kaya naman ay makalipas ang ilang araw ay agad na nakipag-usap ito sa mga miyembro ng Storm Inn at sinabi nito na nais na niyang umalis sa lugar na ito. Sa nangyari ay nakaramdam naman ng galit ang mga bata dahil sa hindi nila maintindihan ang biglaan na pag-ayaw nito. Maging si Gang Hyo ay ganun din at napapatanong na kung talaga ba na seryoso siya sa bagay na ito. Hindi naman na nagawang sagutin ito ni Woon Chan, bagkus ay tinawag nito si Jang Ki-rin at sinabi na hindi na niya pa kaya na magtrabaho sa lugar na ito, na agad naman na sinang-ayunan ng ating bida at sinabi na naiintindihan niya ito, kaya naman sa nangyari ay nagulat naman ang lahat dahil sa biglaang pagpayag ng ating bida. Kaya naman sa galit ni Gang Hyo ay agad nitong dinakot sa kwelyo si Woon Chan. At sinabi na dahil sa ganito sumagot si Jang Ki-rin sa kanya ay ang ibig sabihin lamang no na alam na ng ating bida ang patungkol dito bago pa man niya gawin ito. Kaya naman ay galit nitong tinanong si Woon Chan na kung bakit hindi niya nagawang maipaliwanag ito sa kanila sa una pa lamang. Na siya ay nahihirapan na at nagdudusa na ng sobra. Kaya naman ay mahinahon niya itong tinanong na kung talaga ba na kailangan niya na umalis sa kanila. Sabi pa nito na inakala nila na babalik lamang din ito sa normal matapos nitong makaraos sa sakit na kanyang nararamdaman, kaya naman ay nagtiwala silang lahat at hinante siya para sa bagay na iyon. Ngunit maya-maya lamang ay agad niya itong binitawan at sinabi na kalimutan na nito ang lahat ng kanyang mga nasabi sa kanya, dahil sa pagkakatiwalaan na lamang nito ang kung ano ang kanyang sariling rason para doon. Sa isip naman ng ating bida ay napapasabi siya na mukhang isa itong mahirap na desisyon para sa kanya, nang bigla naman na nagsalita si Wei-an at tinanong na kung mayroon ba silang kahit na anong maitutulong sa kanya, at kung ito na ba ang pinakamainam na desisyon para sa sitwasyon niya, na agad naman itong sinang-ayunan, kaya naman dahil dito ay napasabi na lamang si Wei-an na kung ganon ay naiintindihan niya ito. Matapos ay agad naman siyang tinawag ng ating bida, at nang sumagot ito, ay sinabi lamang ni Jang Ki-rin dito na gawin ito ang kung saan siya mas magiging masaya, kaya naman sa sinabing iyon ng ating bida ay hindi nito naiwasan pa ang maiyak ng sobra. Matapos nito ay agad naman na nagdesisyon ang ating bida na isara na muna ang kanilang Storm Inn dahil sa wala na siyang magiging tagaluto sa kusina. At habang nag-iisip ito, ay napasabi siya na madami nang nangyari mula nang dumating siya sa lugar ng Hangzhou. Nagawa niyang ibigay ang 2 pirasong gold bar kapalit ng ina ito, nagawa din niyang mailigtas si Woon Chan, at nagawang maidala ang 2 bata at nag-umpisa na sa kanyang pagnenegosyo. Si Wei-an naman ay naging ang kanyang housekeeper, at si Gang Hyo na naging kanilang taga-silbi ay masaya din nilang tinanggap sa kanilang pamilya. Sabi pa nito na masaya siyang makita ang isang lumang ina dinadagsa ng mga tao, at sa kabila ng pagsubok na kanilang naranasan, at bagamat isa itong pagsubok, ay mas tumibay pa ang kanilang pagsasamahan, kaya naman dahil doon ay nagawa nilang malagpasan ang malaking problema sa pagkakasuspinde ng kanilang Storm Inn. Ngunit sabi nito na dahil sa pagkakawala ng kanilang tagaluto, ay ang pinakamasamang mangyari ay ang hindi na muli silang makapagpapatakbo ng kanilang inn. Ngunit kahit pa ganun ang mangyayari ay hindi naman nito nais na puwersahin pa si Woon Chan, dahil sa alam naman nito kung gaano siya kasaya ang makasama ang babae na iyon. Kaya naman dahil dito ay napasabi na lamang siya na kung ang isa sa kanyang pamilya ay magiging masaya ay sa tingin niya na sapat na iyon para sa kanya. Nang bigla naman na pumasok si Cholwo at nagmamadaling hinahanap si Jang Ki-rin. Nang makapasok ay sinabi nito na ayon sa kanyang nabalitaan na ang kanyang tagaluto na si Woon Chan ay umalis na. Hindi naman siya sinagot nito at sinabihan na lamang na bumalik na lang kinabukasan, ngunit agad naman siyang pinahinto nito at sinabi na pakinggan muna siya nito dahil sa ang kanyang sasabihin ay napaka-importante. Sa nangyari ay nagtataka naman dito si Jang Ki-rin, kaya naman ay sinabi ni Cholwo dito na ito ay may kinalaman kay Woon Chan, dahil sa tingin niya na mayroong kung anong nangyari. Sabi pa nito na bukod pa doon ay malaki ang kaugnayan nito sa Clear Moon Pavilion, sa narinig na ito naman ng ating bida ay bigla itong napatayo at napasabi na nais niyang marinig ang iba pang mga detalye patungkol dito, na agad naman na sinang-ayunan nito ngunit bago ito ay nais niya munang alamin ang kung ano ang mga nalalaman niya sa dalawa.
Matapos na sabihin ng ating bida ang lahat patungkol sa kanilang dalawa ni Wunchan at ang babaeng si Sogyo, ay galit naman itong napasabi na ang babae na iyon ay ang nagsulsol kay Wunchan. Sabi pa nito na kung alam niya na palaging magtutungo dito ang babae na iyon, ay nagawa na sana niyang mapahinto ito. Sa narinig naman ni Jiang Qirin ay nagtataka itong napapatanong na kung anong ibig nitong sabihin patungkol sa pagsulsol ng babae kay Wunchan. Sabi naman nito na magiging prangka na siya dito, dahil ang lahat ng ito ay mukhang pandaraya ng Azure Wind Inn, at nakakasigurado siya na ang mga tuta ng Jianggeum sect ay nagawang tumulong sa pagkakataong ito. Sa narinig na ito patungkol sa Azure Wind Inn ng ating bida ay agad naman itong nakaramdam ng galit, nang bigla naman na napasabi si Cholu na bakit mayroong kung sino na mula sa kanilang Clear Moon Pavilion ang may kaugnayan sa mga plano ng Azure Wind Inn. Bukod pa doon ay maging sa panig nila ay naguguluhan din ang mga ito, dahil ang housekeeper sa kanilang panig ay nagawang makidnap ng walang kahit na anong bakas, at habang nire-resolve nila ang problemang ito ay may napansin silang parang kakaiba, at ito nga ay ang patungkol sa babaeng si Sogyo. Nang bigla naman na inalala ng ating bida ang mga narinig nitong pag-uusap ng dalawa kamakailan. At ito ay ang patungkol sa isang beses na oportunidad at ang patungkol sa presyo ng pagkakautang nito. Kaya naman ay napapatanong siya na kung kasama din ba ang perang pagkakautang ng housekeeper ng Clear Moon Pavilion doon. Kaya naman ay napasabi ito na walang rason para sa housekeeper ng Clear Moon Pavilion ang kausapin si Sogyo. Kaya naman ay tinanong nito kung hindi ba tinangay nito si Wunchan upang magawang mailigtas ang housekeeper na kanyang binabanggit, na hindi naman sinang-ayunan ni Choluo at sinabi na sa tingin niya na hindi balak nito na iligtas ang kanilang housekeeper, dahil si Sogyo ay kilalang kilala sa Clear Moon Pavilion. Sa nangyari ay napatanong naman ang ating bida patungkol doon, kaya naman sabi nito na mayroong mga usap-usapan na ang babaeng iyon ay kasapi ng mga tulisan na nagtungo sa Clear Moon Pavilion at siya ay kilala bilang isang napakagahaman na babae. Sabi pa nito na maging siya ay inoobserbahan din ito, dahil inakala lamang niya noong una na siya ay naging malapit lamang sa Jianggeum sect kamakailan, ngunit napansin niya na mukhang ang dalawang ito ay may kung ano na binabalak. Sa narinig naman na ito ng ating bida ay nakaramdam ito ng inis at napapatanong na kung ang lahat ba ng ito ay panlilin lang lamang, na sinagot naman ni Choluo na malaki ang tsansa na tama siya, dahil nakakasigurado siya na ang pagkakawala ng kanilang housekeeper ay may kinalaman kay Sogyo, at sa tingin niya na tinarget ng mga ito si Wunchan dahil sa mukha itong madaling makuha kumpara sa ibang mga miyembro nila. Nang bigla naman na napatanong ito na kung anong nangyari na kay Wunchan, hindi naman nakasagot dito si Choluo at nagbigay na lamang ng hindi magandang ekspresyon sa ating bida. Dahil dito ay nakaramdam naman ang ating bida ng matinding galit at sa isip nito ay napapasabi siya na mukhang nais talaga ng mga ito na mawala na sa mundong ito. Nang bigla naman niyang tinanong si Choluo na kung bakit nito sinasabi sa kanya ang lahat ng detalye patungkol dito. Agad naman itong sumagot at sinabi na nais niyang wasakin ang mga ito kung makakaya lamang niya, ngunit kagaya nga ng kanyang nalalaman ay hindi sila dapat na makisali ng walang kahit na anong nakukuhang ebidensya, kaya naman ay kung magagawa nitong makakuha ng kahit na anong ebidensya patungkol doon, ngunit sinabi naman dito ng ating bida na kahit sila sa Clear Moon Pavilion ay hindi ba magawang makakuha ng kahit na anong ebidensya nang hindi siya nagagawang maisali. Sabi naman dito ni Choluo na ito ay dahil, kapag ang ating bida ang kumilos dito ay sa tingin niya na ang mga bagay-bagay ay mas madaling malulutas, dahil dito ay wala naman nang nagawa ang ating bida, at agad na lamang na sumang-ayon. Matapos ay agad naman na lumabas ito ng kanyang inn, at bago umalis ay sinabihan muna nito si Choluo na malalaman nito na ang ginawa niyang desisyon ay ang pinakatama sa lahat. Ilang oras bago pa ito, ay bago pa man dumating ang pagsikat ng araw, ay tahimik na nagmamasid ang babaeng si Sogyo sa isang sulok, na maya-maya naman ay agad nitong tinawag si Wunchan at sinabihan na maari na itong sumunod sa kanya, na agad naman itong sinunod. Ngunit habang tinitignan niya ang babae ay napapatanong siya sa kanyang sarili na kung bakit mukhang nakakatakot ang mga mata nito, at sa tingin niya ay ito ay dahil sa kinakabahan lamang ito patungkol sa pagkuha nila sa housekeeper ng Clear Moon Pavilion.
Nang naalala naman nito ang sinabi sa kanya ng babae na nagawa ng malaman ng pinagkakautangan niya ang relasyon nilang dalawa kaya naman ay nagawang kidnapin ng mga ito ang housekeeper, at kung hindi ito magtatrabaho sa kusina ng Asherwind Inn, ay sinabi ng mga ito na papaslangan nila ang housekeeper. Dahil dito ay napatanong naman si Wunchan na kung bakit hindi nila sabihin ito kay Jiang Qirin, na hindi naman ito sinang-ayunan, dahil kapag mayroong ibang nakaalam ay sigurado siya na papaslangan na ng mga ito ang babae, kaya naman dahil dito ay wala na siyang nagawa, at malungkot na napasabi na mukhang ito na lamang talaga ang tanging paraan. Maya-maya pa sa kanilang ginagawang tahimik na paglalakad, ay nagawa na nilang makarating sa lugar ng Asherwind Inn, ngunit sabi nito sa kanyang isip na kung bakit nakakaramdam siya na parang nais na niyang umalis dito ngayon din subalit hindi niya magawa. Nang bigla naman siyang napansin ng babaeng si Sogyu na parang nagdadalawang isip na, kaya naman ay agad siyang nilapitan nito at sinabi na magpatuloy na sila, kaya naman ay wala na itong nagawa at napasabi na lamang siya sa kanyang isip na ilang hakbang na lamang din naman siya kaya magpapatuloy na lang ito. Nang makarating naman sila sa isang parte ng Asherwind Inn, ay habang pinagmamasdan nito ang isang silid na itinuturo ng babae sa kanya, ay napatanong ito na kung ito na ba talaga ang lugar ng kanilang tagpuan, ngunit bakit para yatang napakadilim dito kahit halos pasikat na ang araw, nang bigla naman siyang napahinto dahil sa napagtanto na niya na ang lugar na ito ay isang bodega, at bigla siyang nakarinig ng isang boses at sinasabi nito na ngayon ay nagawa na niyang mahuli ito. Kung umabot ka na sa parte ng video na ito ay maari lamang na i-click ang like at super thanks sa baba bilang pagsuporta. Maraming salamat. Sabi ng kung sino habang nasa madilim na bahagi ng silid na noong nakaraang araw ay naging labis ang kasikatan nito matapos na manalo sa cooking contest, at ang makitang madali lamang siyang mapapunta sa lugar na ito, ay masasabi niya na isa pa din itong baguhan, sa nangyari ay nakaramdam naman ito ng matinding takot, kaya naman ay agad nitong pinrotektahan ang kasama niyang babae na si Sogyu. Nang bigla naman na sumenyas ang lalaki at sinabi na buksan nila ang ilaw sa lugar, na agad naman na ginawa ng mga kasamahan nito, at nakita ni Wunchan ang napakadaming mga tulisan na nakapalibot sa kanilang dalawa. Kaya naman ay agad nitong sinabihan ang kasama nitong si Sogyu at sinasabi na sa tingin niya na isa itong patibong, ngunit hindi naman siya kinibo nito, kaya naman ay napalingon si Wunchan sa kanya ng may pagtataka. Matapos ay naglakad ito patungo sa lalaki, at nang makalapit ay sinabi nito dito na marunong siyang tumupad sa kanyang naipangako, kaya naman ay tinanong niya ito na kung mapagkakatiwalaan ba niya ito sa kanyang pangako din sa kanya, na agad naman itong sinang-ayunan at sinabi na mas may silbi pa pala ito kumpara sa kanyang inaasahan. Hindi naman makapaniwala dito si Wunchan at sa isip nito ay napapasabi siya na hindi maaring mangyari ito sa kanya. At kung ang lahat ba ng ito ay kasinungalingan lamang, kahit pa noong sila ay nasa Clear Moon Pavilion pa lamang, at nang makarating na sa Storm Inn. Kaya naman ay agad nitong sinabihan ang babae na walang dahilan upang ang lahat ng ito ay mangyari, ngunit tinawanan lamang siya ng babae at sinabi na matagal-tagal din niyang tiniis ito ngunit ngayon ay natapos na, sabi pa nito na kung hindi lamang para sa bagay na ito ay sa tingin ba niya na makikipag-usap siya sa isang tandang lalaki na kagaya niya, ay nagkakamali siya. Sa mga narinig ni Wunchan ay napaluhod na lamang ito at sinabihan ang babae na kung bakit niya nagawa ang bagay na ito, dahil hindi siya makapaniwala na nagawa niyang pagkatiwalaan ito, nang bigla naman na nag-utos ang lalaki at sinabihan ang mga kasama nito na igapos si Wunchan na agad naman nilang ginawa. Matapos na matagumpay na maigapos ang binata, ay sinabi ng lalaki sa kanya na ang tangi lamang nilang nais, ay ang pagbagsak ng kanilang Storm Inn, at ngayon na siya na tagaluto nito ay wala na, ay di kalaunan ay isusunod na din niya ang lugar na iyon. Sa narinig na ito ng binata ay napasigaw naman itong nagtatanong na kung bakit nila ginagawa ang ganitong mga bagay sa kanila. Sabi naman nito na maging siya ay hindi din nais ang ganitong pamamaraan, ngunit ang mga bagay ngayon ay mas naging komplikado na, nang napasabi naman ito sa kanyang isip na ito ay dahil sa ang Clear Moon Pavilion ay sinusubukan na protektahan ng Storm Inn, kaya naman ay hindi niya magawang mag-alaw ang mga ito nang hindi nagsasanhi ng malaking kaguluhan sa pagitan nila. Napatanong naman ang binata na kung anong komplikado ang tinutukoy nito,
Ngunit sabi naman nito sa kanya na hindi na niya nais na magpaliwanag pa sa kanya patungkol sa kumpletong detalye, kaya naman ay agad na inutos nito na paslangin na nila si Wunchan. Na agad naman na sinunod ng isa at agad na nagtungo sa likudan ng binata, dahil dito ay agad naman niyang pinigilan ito, at sinabi na kapag pinaslang nila siya ay mawawalan sila ng isang malaking kita na maaaring kitain ng kanilang Asherwind Inn. Nang bigla naman na sumenyas ang lalaki at sinabi na mukhang nais siya nitong kumbansihin, kaya naman ay sinabi nito kay Wunchan na agad na itong magsalita dahil sa wala itong oras pa kung walang kwenta ang kanyang mga sasabihin. Kaya naman sabi ni Wunchan na matapos niyang manalo sa kompetisyon, ay siya ay minamanmanan na ng ibang mga inn, kaya naman kung magluluto siya sa Asherwind Inn, ay magdadala ito ng pambihirang dami ng mga customer sa kanila. Sabi pa nito na hindi niya kilala ang innkeeper ng mga ito ngunit nakakasigurado siya na magugustuhan nito ang kanyang sinasabi. Habang nag-iisip ay bigla naman na nagsalita si Sogyo at sinabi na wala na itong dapat pa na pag-isipan at kailangan na niyang paslangin na ito bago pa magdulot si Wunchan ng kahit na ano. Hindi naman siya pinakinggan ng lalaki at sa isip nito na ang lalaking ito ay totoong mapapakinabangan, kaya naman ay sinabi nito na sa ngayon ay papalampasan na muna niya ang lahat, dahil gaya nga ng sinabi nito na maaari siyang maging malaking tulong sa kanilang Asherwind Inn, kaya naman ay inutusan na lamang nito ang kanyang mga kasamahan na ikulong na lamang muna ito habang inaalam pa kung papaano nila itong mapapakinabangan, na agad naman na sinang-ayunan ng lahat. Matapos na mailagay si Wunchan sa isang kulungan, ay napapasabi ito sa kanyang isip na ang taong iyon na nagmula sa Janggeum sect na pagmamay-ari ng Asherwind Inn, at ang patungkol naman sa sinabi nito na sa ngayon lamang siya nito hahayaan, ay ang ibig sabihin lamang nun ay maaaring magbago ang isip nito ng kahit anumang oras at paslangin pa din siya. Sabi pa nito na kung sakaling mamatay siya sa lugar na ito, ay ang Storm Inn at ang lahat, ay dito na magtatapos. Kaya naman sabi nito na kailangan niya na makabalik, at gagawin nito ang lahat upang magawa lamang iyon, dahil hindi siya maaaring mamatay sa lugar na ito. Sabi pa nito na kailangan niya ang makatakas, dahil sa mamamatay siya kapag magtatagal pa siya dito, at upang magawang makatakas ay ang una niyang dapat na gawin, ay ang makaalis mula sa kanyang pagkakagapos. Kaya naman ay agad itong nagmasid sa kabuuan ng silid, at maya-maya pa ay mayroon na siyang nakitang umbok ng matutulis na bato sa pader, kaya naman ay agad itong nagtungo doon, at sinusubukan na makalas ang pagkakatali. Sabi nito na kahit mahirap at masakit ang kanyang ginagawa ay kailangan niyang tiisin ito. Matapos niyang makatagpo si Jiang Qirin, ang pagkakatuto ng life sword, ang mga footwork upang mas bumilis ang kanilang mga pagkilos, at kung papaano ang tamang paghinga, at kung paano ang paglakad habang nagsasanay sa kanilang horse stance, ay mas naging malakas na siya matapos niyang makatagpo ang ating bida, kaya naman ay alam niya sa kanyang sarili na makakaya niya ito. Makalipas naman ng ilang sandali ay matagumpay niyang nagawa ang maialis ang kanyang mga kamay mula sa mahigpit na pagkakatali, kaya naman sabi nito na ngayon ay ang mga rehas naman na ito. Sabi nito na kailangan niyang malaman mula sa mga ito, ang kung alin sa mga rehas ang malambot at akihin, na agad naman niyang nakita. Sabi nito habang naghahanda na sa pamamagitan ng kanilang pagsasanay ay ang kanyang mga binti ay hindi na masyadong nakakaramdam ng pagkapagod kahit na sa maghapon na nakatayo at mas lalo pang lumakas, kaya naman ay agad na niya itong binigyan ng malakas na pagsipa, na matagumpay naman niyang nagawa. Makalipas naman ng ilang sandali ay agad itong nakalabas, at nagmasid sa paligid. At habang tumatakas ay napapasabi ito sa kanyang isip na kailangan niyang magmadali na makabalik ng Storm Inn, dahil sa kailangan niyang sabihin ang lahat ng mga nangyari at mga plano ng mga ito patungkol sa kanilang inn. Nang bigla naman siyang natigilan, dahil sa bigla na lamang na tumunog ang kampana sa lugar, kaya naman ay sa tingin niya na mukhang may nakapansin sa kanya sa ginagawa nitong pagtakas. Nang narinig naman nito ang sinasabi ng ibang nasa paligid at ito ay isang agarang pagpapatawag kaya naman ay ang lahat ay sinasabihan na agad na magtungo sa kanilang main building, sa nangyari ay nakaramdam naman ng kasiyahan ang binata dahil sa tinutulungan siya ng kalangitan, nang bigla naman siyang natigilan ng bigla na lamang na may nagsalita sa kanyang harapan at tinatanong kung sino naman siya at anong ginagawa niya sa lugar na ito.
Kaya naman kung gusto mo na masubaybayan ang ating kwento ay i-open mo lang ang notification bell pagkatapos mo na mag-subscribe.